Sa mabilis na pagbabago ng mundo, ang konsepto ng globalisasyon ay nagiging mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay naglalarawan ng mas malalim na koneksyon at integrasyon sa pamamagitan ng mga bansa, mula sa ekonomiya at teknolohiya hanggang sa kultura at politika. Ang globalisasyon ay nagbukas ng daan para sa malayang kalakalan, mabilis na pagkalat ng impormasyon at pagpapalitan ng mga ideya at tradisyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay isang malawakang proseso na kung saan ang mga bansa at tao sa buong mundo ay nagiging mas magkaugnay sa pamamagitan ng ekonomiya, teknolohiya, kultura at politika. Isa itong revolusyonaryong pagbabago na nagiging sanhi ng mas malawak na integrasyon ng ekonomiya, lipunan at pamahalaan ng iba't ibang bansa. Sa pamamagitan nito, nagiging mas madali ang palitan ng mga produkto, serbisyo, kaalaman at ideya, kaya't unti-unti nitong binabago ang paraan ng pamumuhay ng tao sa modernong panahon. May apat na bahagi ang globalisasyon. Una, ang ekonomiya. Ang globalisasyon ay may malaking epekto sa paninindigang ekonomiya. Ang malayang kalakalan o free trade ay nagtatanggal ng mga hadlang tulad ng mga taripa at iba pang regulasyon, kaya't naging mas madali ang pagpasok ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. Trabaho at ekonomikong pagkakataon. Ang globalisasyon ay nagbibigay ng trabaho sa maraming tao. Halimbawa, ang industriya ng Business Process Outsourcing o BPO sa Pilipinas ay naging pangunahing pinagmulan ng trabaho para sa milyong-milyong Pilipino. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga Pilipino na magtrabaho para sa kumpanya ng Amerika, Europa at Australia habang nanatili sa Pilipinas. Sa globalisasyon, ang isang bansa ay maaaring mag-export ng mga kalakal o serbisyo kung saan sila ay mahusay at mag-import ng mga bagay na mahirap o mahal para sa kanila gawin. Halimbawa, ang Pilipinas ay nagluluwas ng produktong agrikultural tulad ng saging at niyog sa Japan at South Korea, habang inaangkat naman natin ang mga high-tech na gadget mula sa kanila. Pangalawa, ang teknolohiya. Ang globalisasyon ay pinakamalakas ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya. Isa itong mahalagang aspeto na nagkokonekta sa mundo sa iba't ibang paraan. Ang internet ay pinakamahalagang tagapagtaguyod ng globalisasyon. Sa pamamagitan nito, naging mas mabilis ang palitan ng impormasyon. Ang mga email, video call at messaging app tulad ng Zoom at WhatsApp ay nagbibigay daan para makipag-usap sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo sa isang iglap lamang. Pangatlo, ang sosyo-kultural. Ang kultura ay isa sa mga aspeto na malaki ang binago ng globalisasyon. Sa pamamagitan nito, kakaroon ng mas malawak na pagpalaganap ng mga tradisyon, sining, pananamit at pagkain mula sa iba't ibang bansa. Ang globalisasyon ay nagbibigay daan para mas makilala ng mga tao ang kultura ng ibang bansa. Halimbawa, ang K-pop ay naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino, mula sa musika, drama, hanggang sa fashion. Sa parehong paraan, ang mga pagkain Pilipino tulad ng adobo, lechon, at halo-halo ay nakilala rin sa ibang bansa. Ang globalisasyon ay nagdudulot ng mas malawak na pag-uunawa at respeto sa iba't ibang kultura. Ang mga international festival, cultural exchange program, at foreign language courses ay naging tulay para magkaisa ang iba't ibang lahi. At pang-apat, ang politika. Sa larangan ng politika, ang globalisasyon ay nagdadala ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa upang tugunan ang mga pandaigdigang isyu tulad ng pagbabago ng klima, seguridad, at karapatang pantao. Sa panahon ng pandemya, nakikita natin ang kahalagahan ng globalisasyon sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan.
Ang mga bansa ay nagtutulungan sa pagbabahagi ng bakuna, medisina at iba pang kinakailangan. Ang United Nations, World Trade Organization at International Monetary Fund ay ilan lamang sa mga institusyong itinatag upang tiyakin ang pandaigdigang kapayapaan, pataas na kalakalan at maayos na ekonomiya. Ang globalisasyon ay isang makapangyarihang puwersa na nagbabago sa paraan ng ating pamumuhay. Bagamat may mga hamon tulad ng hindi pantay na benepisyo, pagkawala ng tradisyon at mga isyu sa seguridad. Ang globalisasyon ay nagdadala rin ng maraming oportunidad para sa kaunlaran, koneksyon at pagkakaisa. Sa tamang balanse at pangangalaga, ang globalisasyon ay maaaring maging susi sa isang mas maunlad at mapayapang mundo. Mula sa ekonomiya, teknolohiya, sosyo-kultural hanggang sa politika. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapalapit sa mga bansa sa isa't isa. Kaya mahalagang maging bukas ang ating isipan at gamitin ang globalisasyon para sa ikabubuti ng lahat. Isang mundo, isang layunin. Ang magkaisa para sa pagunlad ng lahat. Salamat sa panonood.